Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man po ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pong pagbasa para naman sa araw po ng Sabado, Enero 18, taong 2025. Hahangin po natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 2, mga talatang 13 hanggang 17. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alpeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Parisiyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahaungin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2025. Mapapansin natin na noong mga panahon na yon, ang Panginoon ay unti-unti nang nangangalap. Tumatawag ng kanyang magiging katulong sa paglilingkod sa ating Diyos. Magiging katuwang niya sa kanyang ministeryo upang sa kanyang paglilingkod at pagmimisyon, pagtupad sa tungkuling mula sa kanyang Ama, ay hindi lang maging limitado ang kanyang galaw, sapagkat dumating ang panahon ng marami na siyang mga alagad, sinugo naman silang dala-dalawa para yung biyayang kanyang tinataglay ay maramdaman at maranasan sa isang araw ng mas maraming tao, sapagkat marami silang nagbimisyon ng mga panahon na yon sa bawat araw. So makikita natin na ang isa sa tinawag ng ating Panginoon ay walang iba kundi si Levi na tagapagsingil ng buwis, na itinuturing na isa sa mga publikano. Kapag sinabing publikano, sila po yung mga itinakwil, sila yung mga outcast, sila yung hindi tinatanggap sa mga paglilingkod sa mga sinagoga. Kumbagay, masama ang pagtingin sa kanila, makasalanan sila, hindi sila karapat-dapat sa paghahari ng Panginoon. Kaya nga nang si Jesus ay nagkakainan na, kumakain na, kasama ang maraming publikano, may mga taong nagtanong, at alam naman natin na yung mga taong nagtanong dito ay yung mga Parisiyo, yung mga tagapagturo ng kautusan, sapagkat ang kanilang tanong, bakit ang inyong guro ay nakikisalo sa mga makasalanan? Bakit sumasalo sa mga publikano? Sapagkat ayon sa batas ni Moises, ang isang tagapagturo ng kautusan ay hindi dapat nakikihaliwilo, hindi dapat sumasama sa mga makasalanan, sa mga publikano, sapagkat ituturing sila ng batas ni Moises sa sila'y marumi, sila'y magiging marumi din, magiging makasalanan din. Hindi ba alam yun ng ating Panginoon? Kaya nga siya ang sumagot, alam niya. At sinasabi ng ating Panginoon na naparito siya upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Sila na mga itinuturing ang sariling nagbabanal-banalan, hindi sila ang tinatawag. Hindi sila ang kinakausap ng ating Panginoon, hindi sila ang sadya, kundi ang mga makasalanan. Sapagkat, kaya naman ito ginagawa ng ating Panginoon kahit alam niya, dahil meron nga silang tradisyon. Ang tradisyon po doon, kapag ang dalawang magkaaway ay nagkasabay ng kumain, itinuturing ng tradisyon ng kanilang kautusan na sila'y nakapagpatawaran na. Itinuturing po tayo ng Diyos na kaaway sapagkat tayo lumalabag sa kanyang mga utos at mga tuntunin. Ngunit sa pamamagitan ng pagdulog ni Jesus na kasama ang mga makasalanang ito, sa pamamagitan ni Jesus, ang taong itinuturing na kaaway ng Diyos ay kakaibiganin na ng Diyos, tatanggapin na ng Diyos at patatawarin ng Diyos. So ang pakikisalamuha at ang pagkain ni Jesus sa kanilang kalagitnaan ay hindi para siya ay madumihan, para hindi siya mahawahan ang kanilang kasalanan, kundi dalhin ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Puntahan nga po natin ang pagsasadiwa sa atin pong pagbasa sa Aklat ng Simbahay 2025. Kumakain siya kasama ang mga makasalanan at
publikano. Bago matapos ang taong 2023, inilabas ni Papa Francisco ang Fiducia Supplicans, FS. Isang dokumentong nagbibigay paliwanag sa pagbabasbas sa mga taong nasa irregular relationship. Maraming nag-akala na pinapayagan na raw ng simbahan ang live-in relationship at same-sex relationship. Pero malayo ito sa katotohanan. Nananatili pa rin ang katuruan ng simbahan na sagrado ang kasal. Nagbigay lamang ang FS ng pamantayan ng gagawin kapag gustong manghingi ng pagbabasbas ng isang taong nasa irregular relationship. Ito po pala pagpapahintulot lang, pagbabasbas, hindi pagpapayag na tama yung kanilang ginagawa. So, hindi na bago ang ganitong pag-uugali sa ating ebanghelyo. Hindi maintindihan ng mga Pariseo kung bakit nakikihalubilo si Jesus sa mga makasalanan. Totoo yun eh. Kagaya ng ginawa ng pagbabasbas, pagpapahintulot ng Papa Francisco doon sa Fiducia Supplicans. Hindi nila maintindihan yon. Ang akala nila ay pinapayagan na ng simbahan ang irregular relationship. Hindi na bago ang ganitong pag-uugali sa ating ebanghelyo, hindi maintindihan ng mga Pariseo kung bakit nakikihalubilo si Jesus sa mga makasalanan. Para bang sinasabi nila na walang lugar sa kaharian ng Diyos sa mga publikano, mga babaeng bayaran at iba pa. Kasi nga matutuwid po ang tingin nila sa kanilang sarili. Banal nga po sila para sa kanilang sarili, kaya nga sila ay mahilig magkumpara. Pag ang isang tao ay mahilig magkumpara, piling banal yan sa kanyang sarili. Piling matuwid sila sa kanilang sarili. Kapag mali ng kapwa ang kanilang palaging nakikita, ang mga taong yan, piling banal, piling matuwid, piling walang pagkakamali. Ikaw, na nanonood ngayon, anong piling mo? Ako, ang piling ko, pinatawad ng ating Panginoon. So, ang nakakalungkot, namamayagpag pa rin hanggang ngayon ang ganitong kaisipan. Maraming Kristiyano ang naniniwala na walang lugar sa simbahan ang mga LGBT. Maraming Kristiyano ang mababa ang tingin sa mga nasa irregular relationship. Maraming Kristiyano ang tulad pa rin ng mga Pariseo noong panahon ni Kristo. Ang katulad pala nila ay mga Pariseo, piling banal. Ayan. Pero ipinapaalala sa atin na dumating si Jesus para hanapin ang mga naliligaw na tupa. Yan ang atin pong tatandaan. Ang pagdating ni Jesus ay hindi para hukuman, i-judge. Yung kanyang unang pagdating ay hindi para hukuman, hatulan ang mga taong makasalanan. Ang kanyang unang pagdating ay upang hanapin ang mga taong naligaw, nagkamali, nagkasala upang dalhin sa kanyang kaharian. Yan yung kanyang unang misyon eh. At sa atin din kapanahunan, dapat yun din yung ating misyon. Hanapin itong mga taong naligaw, mga nagkamali, nasa impluwensya ng kasalanan, na sila rin ay makapagbalik loob sa ating Panginoon sapagkat tatanggap sila ng kapatawaran ng ating Panginoon. Ipinapaalala sa atin na dumating po ang Panginoong Yesus para hanapin ang naligaw na mga tupa. Bilang mga tagasunod niya, dapat natin silang hanapin, yakapin, tanggapin, at tulungang mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung ating papel na dapat gampanan. Hindi tayo yung maging palahusga, palataboy, na ang piling natin tayo lang yung maliligtas. Wag. Ang mithiin ng ating Panginoon ay maging katulad niya para tayo ay maging gabay, daluyan ng kanyang awa at biyaya. Kung paanong dumaloy sa atin ang biyaya ng kaligtasan, sa tulong ng iba, maging daluyan din nawa tayo ng biyaya para sa iba. Nang sa gayon ay magampanan natin ang pagiging liwanag ni Kristo sa mundo. Tayo po yung liwanag na ilaw sa mundong ito na nakakilala sa Panginoon, hindi para alisan ng liwanag yung mga nadidimblan, kundi para liwanagan sila at makapagbalik loob sila sa ating Panginoon. Yun po yung pinakadiwa ng Ebanghelyo sa atin, sapagkat sinasabi na napakatalamak nga yung kaisipan na katulad ng mga Pariseo at Iskriba, na parang itinuturing natin ang mga makasalanan ito, mga hindi nagbabago, ay walang puwang na sa paghahari ng Diyos. Hindi, mayroon pang puwang. Malapit ang puso ng Diyos sa mga taong makasalanang
ibig niyang makapagbalik loob sa Diyos. Kaya nga sa lahat ng paraan at pagkakataon, gumawa ang Diyos upang ang kanyang bayan ay makapagbalik loob. Ang kanyang taong sangkatauhang nilikha ay makabalik sa kanya, sapagkat ayaw niya na ang kanyang taong nilikha ay mapahamak ng tuluyan. Kaya nga sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, hinanap niya ang mga taong naligaw, ang mga makasalanan. Ikaw at ako ay isa sa mga nasumpungan. Tayo din ay maging kamay ng ating Panginoon para itong mga taong naligaw ay makapagbalik loob sa ating Panginoon at makakilala, tanggapin din nila si Jesus sa kanilang buhay. Isabuhay ang pag-ibig at habag ng Panginoon, lalo na sa mga taong sa palagay ng iba ay hindi karapat dapat mahalin at kaawaan. Dapat hindi tayo maging katulad ng iba ang palagay sa kanilang kapwa sa mga makasalanang kanilang itinuturing. Dapat sa atin bilang mga anak ng Diyos na nakakilala sa ating Panginoon, pag-ibig at habag ang dumating sa atin para sa mga tao na ito ay makapagbalik loob din sa ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Yan po ang ating pagbasa para sa Enero 18, taong 2025, hinango sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 2, mga talatang 13 hanggang 17. Pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong palaging masasabi, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God.